The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Meron question of the day, no? May nagtanong sa akin, paano ba maiwasang pastor mabilis magalit? So, maganda yung tanong niya kasi tama yung framing. Hindi yung sinabing, paano ba maiwasang magalit? Sabi yung mabilis magalit, yung mga spur of the moment. Alam niyo po mga kapatid, madalas sa buhay natin dahil nga everything is fast sa ating buhay, ano? Fast food, yan nga, yung GCash nga, instant sending ng pera, instant payment, instant transaction, instant messages. Sa sobrang bilis ng takbo ng mundo, nakakalimutan natin minsan mag-pause at mag-isip bago kumilos na apply natin. Kaya maganda po yung reminder ni Apostol Santiago. Ito po si James sa English. Sabi po niya, Santiago 1:19, tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan kayo sa pananalita at huwag agad magagalit. In English, sabi po niya, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. So, 3 simple yet powerful instruction para sagutin po yung tanong na ating listener. Quick to listen. Hindi ba't mahalaga po yung matuto tayong makinig? Bago tayo mag-react, alamin muna po natin yung ano ba pinanggagalingan na to? Ba't siya nagagalit agad? O bakit ba to nag-flare up? Kasi gusto ko na mag-respond, naggalit din ako. Ano ba pinaguhugutan? Yung po yung gusto nating malaman. Sa pakikinig po natin yan, malalaman. Kasi minsan, bibig lang nakabuka, tenga nakasara. So, slow to speak. Pangalawa po, kailangan po, slow din tayo to speak. Hindi mabagal magsalita, no? Mabagal daw po tayo dapat mag-retaliate. Huwag agad basta-basta padala sa emosyon. Ang dila po kasi natin parang tabak yan, no? Nakakapanakit yan ng damdamin. It can build up, also it can destroy. Kaya naman po pinapaalaanan tayo ni James, maghinay-hinay muna tayo bago sumagot. And then pangatlo, ito na po yung tanong na gusto natin sagutin, slow to become angry. Slow daw po. Hindi sinasabing hindi kayo pwedeng magalit. Hindi po. Kasi po, tao tayo. Okay? So kung hindi tayo nakakaramdam ng galit sa katiwalian, walang pagbabagong mangyayari. Magiging passive tayo. Sinasabi ni Brad Ted na cynical na lang. May tinatawag pong righteous indignation. Yung galit ka sa kasalanan, galit ka sa illegal na droga kasi sinira niyan yung buhay mo. So tama pong galit yon. Ito pong galit na to, dapat iwasan yung magdudulot sa atin para maging makasalanan. Kaya sabi ni Jesus, in your anger, do not sin. So as we end, ano pong pinakamagandang rason para hindi tayo magalit? Sabi po dito, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Yun po yung kasunod na verse na sinabi po ni ni Santiago. Kaya hindi ka dapat magalit. Hindi niyan mapapalabas yung righteousness na gusto sa'yo ng Diyos. Pagka ikay naggalit, nag-flare up, nagmura, nagkasala, ang dating mo, naging katulad ka rin ng taong galit ka. Naging makasalanan ka rin. Kaya po, bago tayo magkasala, o bago tayo magalit rather, let's pause and ask ourselves, is this how God wants me to respond? Ganito, ano ba talagang respond na gusto ng Diyos dito sa nakakaasar na tao na to? Ang kilang po, Santiago 1:19, tandaan nyo ito, mga minamahal, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po sa reminder. It's a 2,000-year-old writing ni Apostle James, and yet, totoong-totoo po ito ngayon. Kaya Lord, dinadalangin namin, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon mag-isip muna bago mag-respond, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom to pause and even pray bago kami mag-retaliate, mag-reply sa bashing sa Facebook na gusto na namin gawin. Mag-isip muna kami, Lord, and hold our horses, ika nga, and just pray through it and respond with wisdom. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.